Aming Diyos, kami ay nagpapasalamat at muli makakapag-bulay-bulay kami ng iyong salita. At gusto namin na ikaw ang madakila, maluwalhati. So sa aming pong pag-aaral, pangunahan mo kami sa pamamagitan ng banal na spirito na siyang gagabay sa amin, magbibigay ng dunong at kaliwanagan. Salamat o Diyos, ito ang aming dalangin kay Kristo. Amen. So chapter 2 na tayo ng Galatians at ating aralin ng verse 1 to 10. So sabi rito, Then after 14 years I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also. I went in response to a revelation, and meeting privately with those esteemed as leaders, I presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek. This matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. As for those who were held in high esteem, whatever they were makes no difference to me. God does not show favoritism. They added nothing to my message. On the contrary, they recognized that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. For God, who was at work in Peter as an apostle to the circumcised, was also at work in me as an apostle to the Gentiles. James, Cephas, and John, those esteemed as pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me. They agreed that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I had been eager to do all along. So, dito sa pagsulat ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia, ay talagang kinekwento niya yung mga detalye kung saan siya galing. At ngayon naman, sabi nga niya, after, 3 years nung una, na siya ay nasa Arabia, at bumalik siya sa Damascus, pumunta siya ng Jerusalem. And then, after 14 years, so malamang either ito ay another added years bago siya uli nanumbalik sa Jerusalem. So napakatagal din ng panahon, or maaring ito ay dagdag na yung 3 years dito sa 14 years. So maaring nagumpisa ito nung siya ay nandun sa pagpunta sa Damascus at na-meet niya ang ating Panginoon. But anyway, whether ito nga ay yung 14 years mula nung siya ay huling galing ng Jerusalem, ibig sabihin ay napakatagal pa rin ng panahon na ginugol niya sa labas ng Jerusalem. At ngayon, ang kanyang kasama ay walang iba si Barnabas. Si Barnabas is sa Book of Acts, makikilala natin yan, na siya yung pangalan pa lang niya is ibig sabihin son of encouragement. So magaling mag-encourage itong si Barnabas. At si Barnabas is also one of the key people na ginamit din ng Panginoon at naging naging kasama ni Apostle Paul sa kanyang pagmiministeryo. At dito ngayon, sa kanilang pagpunta ng Jerusalem, kasama ngayon nila si Titus, isang Greek. Okay? Si Barnabas ay isang Hudyo, gaya ni Apostol Pablo. Si Titus ay isang Gentile. Yan. At dito makikita natin na si Titus was to be a test case
Meaning to say, a test case whether bibigay si Apostle Paul sa pressure ng mga taga Jerusalem, sa church ng Jerusalem, kung saan ay may ilang mga Hudyo na napabilang dito sa iglesia na pasama. Now, hindi natin masasabi kung sila nga ay tunay na mananampalataya or sila ay mga nagmamanman, nagtitiktik, nag-iispiya. Kasi may binanggit nga rito na may mga nakapasok. Okay? Kung meron mang ganon, ay ito na nga yun, na si Titus ang test case. Bakit? Si Titus is a Gentile, and Gentiles do not circumcise themselves. Hindi gaya ng mga Hudyo, okay, na talagang dapat ma-circumcise. So, ang test case na to is whether si Paul ay mapipressure na ipa-circumcise si Titus. Yan. Para nang sa ganon ay ipagpatuloy yung gawain ng mga Hudyo na kung saan bago mapabilang ang isa sa tinatawag na iglesia. Okay, sa Old Testament, yun yung kahal. Okay, because sa Old Testament, meron rin yung tinatawag na church, which is yung kahal or the congregation of Israel. But for this is now a different setting. This is a Christian setting na kung saan yung mga unang naging leaders na ito ay mga Hudyo. Gaya nga nila James, ni John at saka ni Peter. Yan, sila yung mga kilala at sila rin yung binanggit dito. So, nagpunta si Apostle Paul, sabi niya rito sa verse 2, in response to a revelation. So, maaring may isang propeta na galing ng Antioch, dahil doon nga sila nagmula ni Barnabas, na binanggit na kailangan nyo pumunta ng Jerusalem. Or maaring ang Diyos mismo ay nagpamalas sa kanya through a vision. Hindi naman niya binanggit. Basta sabi niya lang, I went in response to a revelation. Okay? So usually pag sinabing revelation, during the Old Testament time and likewise during the early part of the church growth, may mga propeta pa, okay, na nagsasalita. Gaya nga nung sa Book of Acts, si Agabus, isang propeta rin yan, na nagsabi na itong may suot ng sinturon na to, which is tinutukoy niya sa Apostle Paul, ay pagpumunta ito pabalik ng Jerusalem ay pwede siyang patayin. Yan. So, after 14 years, eto na nga, kasama niya si Barnabas at si Titus. And nagkaroon sila ng meeting with those esteemed as leaders. So, sina James, si Peter, si John, at ang mga iba pang mga leaders ng Jerusalem Church. At kanyang prinisenta yung kanyang gospel. So, maaring sinabi niya, ito ang nilalaman ng aking gospel. Na itong aking ngayon pinamamahagi at pinamamalita sa mga hentil. So, bakit niya ginawa yun? So that itong mga leaders ng iglesia, at karamihan dyan ay mga apostoles ni Kristo, makita nila na talagang parehas lang yung kanilang ebanghelyo sa ebanghelyo na pinamamahagi o pinamamalita ni Apostol Pablo. Kaya sabi nga niya, I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. Gusto ko lang makasiguro na tama nga, na talagang itong aking panawagan, itong Diyos na tumawag sa akin at itong ebanghelyo na aking pinamamalita ay parehas sa ipinamamalita nyo. At yun na nga. So naging controversial itong si Titus after nung usapan na yan. Siguro tinanong, sino yung mga kasama mo? Kilala nila si Barnabas dahil isang Hudyo, pero sino itong si Titus? Yan. So there was so much pressure, or Paul was compelled na ma-circumcise itong si Titus. Okay? Kahit na siya naman ay Greek, sa mga turo ni Apostle
Paul, hindi na kailangan kasi hindi naman yun ang batayan. It is not about circumcision of the flesh. It is about the circumcision of the heart. Kapag kang isang tao, whether siya ay Hentil o siya ay Hudyo, basta't siya ay nakakilala sa Panginoon, naintindihan niya ang Ebanghelyo, naintindihan niya ang kanyang pagkatanggap kay Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, then hindi na importante yung mga ritual o routine o yung mga external matters. Kasi what is more important is the internal moving of the Holy Spirit in the man's life para mabago siya. Hindi yung physical na kailangan ginagawa natin ito. So bumabalik tayo dun sa batas ni Moises. Pagpapatuloy natin yun. So nakalagay sa batas ni Moises, kailangan ma-circumcise ang sino man gustong mapasama dito sa samahan na ito. So for Paul, sabi niya, the church is not a matter of following do's and don'ts or rules and regulations, especially the law. Okay? Because sabi ko nga, matatawag ko nga ito na lost and found. Yung lost, meaning to say ito yung batas, at nung batas na dating sinusunod ni Apostle Paul, ngayon, nung siya ay makita ng Panginoon, nung siya ay mahanap ng Panginoong Hesus, meaning to say that Jesus is the seeker, now he was found. The Apostle Paul was found. So now the lost has been disregarded now because he is now found in Christ. He is now found by Christ and he is now found for Christ. Kaya nga, he will suffer many things for my name's sake, sabi nga ni Jesus Christ. So, here we see na nung sila ay maaring nandoon, nag-uusap ng mga leaders ng Jerusalem Church, ay maaring may mga ibang nakapasok na mga, sabi nga rito, this matter arose, yung tungkol nga dito kay Titus. Because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. So maaaring dun sa meeting na yon, may mga nakapakinig at sinabi, uy, may kasama si na Apostol Pablo na isang hentil dyan, hindi pa yan na circumcised. At yun, naging issue. Or maaaring, dun pa lang nung sila nagmi-ministeryo na sa ibang lugar at nalaman nila, ay may kasama silang isang hentil. At sinabi, ay hindi pa pwede yan. Kailangan dito sa ating samahan, kailangan ma-circumcise muna ang sino mang sasama o makikiapid. Yan. So, sabi niya, kami malaya na dahil meron na kaming freedom kay Jesus Christ. Now, hindi niya sinasabi na parang gaya ng mga nagtuturo ngayon ng antinomianism. Ito yung anti-law na sinasabi. Ang isang nagtuturo nga nito ay yung anak po ni Charles Stanley. Okay? At ang turo niya is that hindi na tayo babase sa Old Testament. And altogether, we will throw away the Old Testament. For him, ganon. Yan ngayon ang turo niya sa kanyang iglesia at napakalaki ng iglesia niya sa Amerika. So sila ay magtutuon na lang sa New Testament. Ang problema dito kay I forgot his first name, Stanley din, is that hindi ba niya alam na yung kanyang mga binabasa dito sa New Testament, yung kanyang itinuturo sa New Testament, ay hango ito sa mga turo o mga propesiya na nandun sa Old Testament. Kaya for him to throw the Old Testament altogether, sabi nga, is tantamount to really being antinomian kasi anti-law na siya. Ayaw niya nang tingnan yung batas. So, unang tingin, parang napakaganda because sabi nga niya, we are under the law of Christ. Ang problema lang is, hindi niya na papaniwalaan lahat ng mga nandun sa Old Testament. At dahil daw, nandito na tayo sa bagong tipan. Mali rin po yun. Kasi nga tayo, sabi nga, pag sinabi ni Apostle Paul o ng mga apostles dito na yung mga nangyari in the past, okay? Yung mga nangyari doon sa mga Hudyo nung araw sa Old Testament,
is for our learning, sabi niya dito ngayon sa Bagong Tipan. Para yung mga nagawa nilang mali ay hindi na natin maulit dito sa Bagong Tipan. Pero hindi nangangahulugan na hindi na natin titingnan ang mga pangyayari sa Old Testament sapagkat nga tayo ay nasa Bagong Tipan na kay Kristo na. So mag-iingat po tayo sa mga ganyan kasi yan ang mga bagong klase ng turo na pumapasok ngayon sa loob ng iglesia. And they will disregard now the Old Testament altogether or the law na parang hindi na kaya't ang mangyayari is that ito yung sinasabi dito ni Paul, babaloktutin nila ito na sabi, the freedom we have in Christ Jesus. Meaning to say, malaya na sila. So, kung sila ay tumanggap na sa Panginoon, tumanggap ka na, di okay na, ligtas ka na. So, pwede na tayo mag-enjoy sa kasalanan. Kasi nga, ligtas na tayo kasi namatay na si Jesus para sa atin. So, makikita natin, minaliit nila ang gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at talagang tinapakan na nila altogether ang batas. Na hindi naman dapat. Okay? So, yung mga ganyang katuruan, ating pong, kumbaga, pagka may mga naririnig kayong ganyang katuruan, kailangan nyo nang baguhin. At yan nga, nalaman ko na yung first name, si Andy Stanley. Okay? Si Andy Stanley na anak ni Charles Stanley, yung kilala sa TV. Okay? Kaya mag-iingat tayo. Biro mo, ang ganda ng turo ng ama niya. Tapos later on, siya naman ang sumusunod na magpapastor. At pastor na siya ngayon. Biglang kakaiba na yung turo niya. Maaring tanggap pa siya bilang isang pastor sa loob ng evangelicalism, but definitely very dangerous yung kanyang mga actuations at saka yung kanyang definition and yung kanyang pag-describe at yung kanyang kumbaga pag-alis sa Old Testament at New Testament na lang siya. Okay? So mag-iingat tayo sa mga ganyan. So dito ang tinutukoy ni Paul is that yung freedom natin is yung ating kalayaan dahil tayo ay tinubos na ng dugo ni Kristo. Yun ang punto dyan. Okay? Na kinukumpara niya ito doon sa mga nagsasabi sa loob ng Galatia o sa loob ng mga iglesia na kung saan na-infiltrate ito ng mga false believers, ng mga Hudyo, na pinababalik sila na sumunod muli sa batas ni Moises. So, ibig sabihin, niligtas na nga tayo ng Panginoong Yesus, tapos babalik pa ulit tayo dun sa pagsunod sa batas. Kailangan pa natin ngayon mag-alay ng hayop, kailangan pa ngayon natin na magpa-circumcise, kailangan pa natin lahat itong mga ritual na ito, itong mga ceremonial, itong mga dietary. Kung gusto niyo makasama sa amin, hindi kayo pwedeng kumain ng baboy. Hindi kayo pwedeng kumain ng mga pinagbabawal sa Old Testament na batas yun na binigay kay Moses. So yung mga yan, dito sa Bagong Tipan, wala na. Kaya nga, pati yung pag-circumcise, which is a sign for the Jews that they are the people of God or called, the called or yung mga hinirang, hindi po yan ang gustong mangyari ni Apostle Paul kasi hindi naman yan ang ebanghelyo. Okay? Kaya sabi nga niya, ito nakapasok, nag-infiltrate sa aming ranks para mag-espiya. And yung sinasabing kailangan ma-circumcise yung kasama yung hintil na si Titus. Tinayuan ni Apostle Paul, sabi niya, ay hindi mangyayari yan, sabi niya. Maaring over my dead body, so to speak. Dahil kung hindi ito tinayuan ni Apostle Paul at siya nagpa-pressure, ay maaring ma-railroad lahat yung tawag nito, yung kanyang mga naumpisahan at yung mismong ebanghelyo ay mabahiran at hindi maging talagang masusustain dahil nga sa kailangan natin bumigay pa dito sa mga Hudyo na ito na pinababalik tayo sa pagsunod sa batas. Ayan.
So we did not give in to them for a moment so that the truth of the gospel might be preserved for you. So, ganun ang paliwanag niya dito sa mga Galatia. Kasi sabi niya, itong mga pumapasok na mga Hudyo at pinababalik kayo sa pagsunod sa batas ni Moises, ano ang mapapala niyo doon? You mean to say, gusto niyo bumalik uli sa pagkaalipin sa batas? Samantalang ngayon, malaya na tayo na kay Kristo. Okay? Malaya, meaning to say, niligtas na tayo. Pero hindi sinabing malaya para gumawa ng kasalanan. Malaya lang tayo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, siya ang nagbayad. Siya ang gumawa ng lahat. At hindi na tayo kailangan gumawa ng mabuti para idagdag natin doon sa pananampalataya para tayo ay maligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. So, sabi nga rito, yung mga leaders, those who are held in high esteem, ito yung mga kilala na mga leaders sa Jerusalem Church. Sabi nga, kung sakasakali man, anuman ang iniisip nila, maaring baka pinagdududahan ba nila ako or what, pero sabi nga niya, ang Diyos hindi siya tumatanaw ng favoritism. Okay? Hindi siya tumitingin sa favoritism. Excuse me. Ibig sabihin, kung sakaling itong mga leaders ng Jerusalem Church ay ma-pressure ng mga kapwa nila Hudyo para sabihin bumalik tayo sa pagsunod sa mga batas ni Moises. Sabi nga, hindi ako pwedeng bumigay sa kanila sapagkat wala naman silang dinagdag dito sa aking mensahe. Sapagkat yung mensahe mismong kanilang binabahagi ay mismong galing kay Jesus sa nag-iisang Panginoon ng mga apostoles na to at ni Apostol Pablo. So they did not add anything, and nor do we add anything likewise in our day and age. Hindi tayo nagdagdag ng kung ano-ano para mapaganda natin ang ebanghelyo, para maging katanggap-tanggap sa tao. Kasi nga sabi ko nga, the message is actually offensive. It is offensive to those who are hardened in their hearts. Na pag nakita nila, ay, may namatay sa krus para sa akin. Bakit kailangan niya mamatay? I don't need him. Kaya ko on my own to save myself, and I don't believe in God. Yung mga ganyan. So ngayon, pumapasok na yung mga atheists, yung mga agnostics, at kung sino-sino pa, and the other religions that are work salvation in nature. Okay? So, on the contrary, sabi nga, hindi naman ganun ang naging pag-iisip nitong mga leaders ng Jerusalem Church. Bagkus, sabi nga, nirecognize nila na yung binigay sa akin na task para ibahagi itong ebanghelyo na to sa mga hentil, sa mga uncircumcised, gaya ng si Pedro, ay tinawag naman ng Diyos para sa mga circumcised, sa mga kapwa niya Hudyo. So, si Peter was called to minister and share the gospel to the Jews, while Paul was called to minister now to the Gentiles. Dahil yun ang panawagan sa kanya ng ating Panginoong Yesus. See? So kung itong Diyos na to na gumagalaw sa gawa ni Pedro bilang isang apostoles para dun sa mga circumcised, yun din ang Diyos na gumagalaw sa akin bilang isang apostle para sa mga hentil. Sabi nga niya rito, si James, si Cephas, and John, those esteemed as pillars, mga haligi ito ng iglesia, okay, ng church, gave me and Barnabas, sabi nga, the right hand of fellowship. So, tinanggap sila at in-embrace sila na nire-recognize nila itong grasya nga na natanggap ni Apostol Pablo at kanya naman ding pinapamalita. So, nagkasundo sila. Okay? Na sin Apostle Paul at si Barnabas, sige, may basbas kayo namin na kayo ay humayo at mag-ibanghelyo sa mga uncircumcised, sa mga Gentiles. At kami naman
ay dito sa mga Hudyo, sa mga circumcised. At ito lang naman ang kanilang pakiusap, na huwag niyo pong kakalimutan ang mga mahihirap. At sabi nga ni Apostle Paul, yan din naman ang aking ginagawa, na hindi ko kinakalimutan ang mga mahihirap. Kasi nga, minsan sa iglesia, nauuwi na ang mga mahihirap sa iglesia, yung mga walang boses. Sila yung hindi nabibigyan ng tulong. Sila yung naiitsapwera. Kaya nga minsan sa mga gathering ng mga iglesia, lalo na sa panahon natin ngayon, kung sino yung mas kilala na mga may kaya, yung mga givers sa church, doon lumalapit yung pastor, doon siya nakikipag-fellowship. Pero yung mga maliliit, ni makamayan man lang niya, hindi niya magawa. Ni after the service, hindi man lang siya tumayo doon sa pintuan para kamayan man lang. Napakalaking bagay na sa mga maliliit na tao, yung makamayan mo lang o makumusta mo lang. Hello po, kumusta po kayo? Pero makikita po natin, bakit ito naririto sa Biblia? Sapagkat hindi natin pwedeng ikaila na minsan ina-overlook ang mga mahihirap. Kaya nga ganun din po yung nangyari dun sa Book of Acts, na kung saan, sabi nga niya, yung mga nagkaroon ng dalawang partido. Kaya nga dun nga nabuo yung pagtawag sa mga deacons. Tawag nito, kina Stephen and yung mga sina Philip, mga yan. Ay dahil nga sa na-overlook yung isang grupo. Okay? So, dun sa pagpapakain. Kaya sabi ng mga apostles that time, sabi nga nila, Peter, sige, para nang sa ganun, hindi naman kami ma-wear down na kami na lang magpapakain, kami pa magtuturo ng salita ng Diyos, kami pa ang mananalangin. O sige, we will divide the work. Mga deacons, gawin nyo yan. Samantalang kami, we will devote ourselves to the word and to prayer. Okay? So, doon pa lang makikita natin na hindi pwedeng ma-overlook ang mga mahihirap na mga kapatiran. At alam naman natin na yan ang ginawa ni Apostle Paul. Yung kanyang mga nakuhang mga tulong galing sa mga Gentile churches from Ephesus, from Macedonia, okay, from Achaia, kanya itong dinadala sa Jerusalem. At ibinibigay ito dun sa iglesia sa Jerusalem. At bahala na yung mga leaders ng iglesia paano nila i-distribute ito. Kasi during that time talagang persecuted in Jerusalem. Precisely because of the Jews, at the same time because of the Roman occupation, na kung saan ay talagang nagigipit ang mga mananampalataya. Lalo na sa mga Hudyo na talagang nagpipilit na dapat balik sa Judaism. Kasi kung ikaw may business at ikaw na lamang Kristiyano ka, nako, mahirapan ka makakuha ng customer. Or maitsapwera ka, hindi ka makakapangutang, hindi ka makakabenta. Kaya yan ang naging problema. Kaya't marami ang naghirap during that time. Nagkaroon pa ng famine, nagkaroon ng earthquake, to the point na kailangan ni Apostle Paul humingi ng tulong sa mga Gentile churches para ipantulong dito. At yun na nga, sabi nga, give and take lang yan. The Jews who became Christians will now share the gospel to the Gentiles, and now these Gentiles, as a return or favor to the favor given them, is they will help at least in the temporal needs of the brethren, especially of the Jews living in Jerusalem. So dito natin makikita na ito po yung buhay ng early church that time. At dito po tayo magtatapos. Magtutuloy tayo nito bukas sa ating pong pag-aaral. At makikita natin dito na nandun pa rin talaga yung pressure ng mga those who are hardened to really bring Judaism back into the picture even in the Christian setting. So magandang gabi po sa inyong lahat.